Hawak tayo ng Biblia, mga kapatid. Magbulay tayo ng salita ng Diyos tonight. Sa isa sa mga journal text. If I'm not mistaken, ito ay journal text last Monday, Matthew 9:35 to 38. Share ko sa inyo isang topic na familiar na sa hindi man lahat, marami sa atin. Dahil ang mensaheng ito ay na-preach ko sometime 2008 o 18 ba? Si Sir May, 2008. So, kamakailan lang yon, no? Sariwang-sariwa pa to. Ilang taon pa lang. 17 years pa lang. Ilang taon si Step, no? Kapapanganak pa lang. Wow, grabe to. Medyo tingnan natin kung naalala pa natin ang mensahe na to, mga kapatid, na pinamagatan ko po na The Works of Christ. Nilid tayo ni Lord sa passage na to sa pagbubulay sa salita ng Diyos sa journal text. Una, dahil yung journal text natin today ay sino po nagbasa? Revelation. Yan. Hindi niloob ni Lord na mabulay natin yan. Dahil medyo ako personally nakita ko na hindi siya inline dun sa offensive na theme ng journal for October. And somehow nung tignan natin itong Monday journal text, ayun, medyo suited siya sa atin. Nilid tayo ni Lord dito, nagkaroon tayo dito ng reminder, enlightenment, encouragement. So, basahin ko po sa inyo kung naroon na kayo, Matthew 9:35 to 38 sa English, pangunahan kong pagbasa. Sabi, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every diseases and sicknesses. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest fields." Ito ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. The things that Jesus did when He was here on earth. Ano ang kanyang mga ginawa, naging activity o ministeryo o trabaho nung siya ay narito sa mundo. Una, nagturo siya sa mga sinagoga. Ang Panginoong Jesus ay naging itinerant na teacher o preacher sa iba't ibang lugar. Palipat-lipat siya ng lugar. Kung saan naroon ng tao, pumupunta ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi meron siyang burden sa pagtuturo sa mga tao ng kingdom of God at ng kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. So just like the Lord, malimit namang iutos ni Lord na gayahin ninyo ako, imitate me, the Lord said. So isa ito sa nakikita natin magandang gayahin sa Kanya ng Kanyang mga iglesia, ng Kanyang mga lingkod, even ng mga kahit ordinaryong miyembro
o mananampalataya ay ang magkaroon ng ganitong perspective na hindi confined sa four corner ng simbahan ang pagtuturo ng salita ng Diyos, kundi nadadala ang mensahe ng Panginoon, salita ng Diyos, sa iba't ibang lugar. Just like the Lord, pumupunta siya sa iba't ibang towns and villages kung saan naroon ng tao, siya ay nagtuturo sa kanila. So, our teaching from the Lord's words ay hindi dapat limited sa pagtuturo natin sa mga members, sa ating mga pamilya o mga loved ones lang, kundi ito ay dapat ma-extend sa community, sa barangay, sa syudad, Lord willing, sa probinsya, all over the Philippines. Kaya nga isa sa ating prayer, time comes, hindi lang tayo makahayo sa lugar na to, kundi even so sa iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga lugar. Luzon, Visayas, and Mindanao. Someday, ang ganda nun na tayo din, just like our mother church, o just like any other churches na may ganitong privilege and opportunity o emphasis ang mag-mission para makapagturo ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Of course, hindi natin kayang gawin yon na parang lulundag tayo sa mission field agad, pero mapabayaan naman natin yung ating kilikili o yung ating bakuran o yung mga lugar, tao na hindi pa naman natin naaabot. So, dahan-dahan bigla lang. Amen? But then, ang church natin hindi naman siya, gaya nung i-preach ko ang passage na to, so young, masimbahan. 1 year old o 2 years old na church, talagang ang mensahe na to ay talagang napapanahon. Especially sa paghayo sa iba't ibang lugar, ang ating iglesia ngayon ay somewhat pwede na dahil 18 years ng ating church. So, among us ay marami na yung marunong magturo, mag-share ng gospel, mag-evangelize, marami nang alam na salita ng ating Panginoon. So, just like the Lord, nagtuturo siya. Hindi lang sa sinagoga, kundi sa iba't ibang mga lugar. Number 2, na ginawa ng Panginoong Jesucristo nung narito siya sa lupa, nag-preach siya ng good news of the kingdom. Kita natin yan sa verse 35. Ipinangaral ng Panginoon, according to verse 35, sa pangatlong banghay, ang heavenly kingdom, yung paghahari ng Diyos, kung saan siya nagmula, at kung saan siya naroon, at kung saan siya babalik, time comes, at kung saan siya nanggaling, kung saan naroon ang kaharian ng Panginoon, ang Diyos, ang langit. Man din, ang kaligtasan ng kaluluwa, ipinreach ng Panginoon, ipinangaral niya. Ipinangaral din ng Panginoon ang paghahari ng Holy Spirit sa puso ng mga tao. Sinabi niya na sa Pentecost, di ba? Yan ang sinabi ng Panginoon. At nangyari nga sa Pentecost na huwag muna kayong alis ng Jerusalem, hintayin niyong bumaba ang banal na Espiritu sa inyo at maghahari sa inyo ang banal na Espiritu Santo, at ganun nga po ang nangyari bago bumalik ang Panginoong Jesucristo sa langit. Ipinangaral niya ang paghahari ng banal na Espiritu Santo sa puso at buhay ng mga mananampalataya. Pinangaral ng Panginoon ang mga salita ng Diyos, ang Biblia, ang Scripture, at makikita natin mga kapatid na sa ating outline, based sa ating passage, ay may dalawang naging ministeryo ang Panginoon that seems to us magkaiba. Yung una ay nagturo siya sa sinagoga, nagturo siya. Yung pangalawa, nag-preach siya. So, it seems to us may difference. Magkaibang ministeryo, activity, o work yung teaching and preaching ng Panginoong Jesucristo. So, I assume na lahat tayo aware sa pagkakaiba ng dalawang ministeryong ito ng ating Panginoon,
na ginagawa ng kanyang iglesia, ng ating church natin, dahil ang difference ng preaching sa teaching, di ba alam naman natin na pag preaching, halimbawa pag Sunday, one way siya, di ba? Pero pagka teaching, siya, two way. Pag preaching lang, ito yung parang monological, di ba? Ako lang yung nagsasalita. Very seldom na magkaroon ng interaction o kaya dialogue. While teaching ay dialogical, di ba? Interactive. At sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos, most likely, na-emphasize, na didetalye yung mga kapamaraanan kung paano hindi lang malalaman ang kalooban ng Diyos, kundi kung paano ito magagawa, masusunod. And the skill, the know-how kung paano hindi lang i-interpret, kundi i-apply, ituro, isabuhay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng teaching method. Pero sa preaching, one way na may nagsasalita sa unahan natin, nakikinig ang mga tao, at most likely ang pinapangaral ay salita ng Diyos, gospel, and one way siya. Na seldom na mga tao pwede magtanong, mag-interact, o kaya ay mag-raise ng mga discussion. Unlike sa teaching, kaibahan niya is that pwede magkaroon ng dialogue, discussion, interaction, mga detailed at paghihimay. Ginagawa natin yan sa ating training na talagang kaya nga hindi tayo naniniwala na sapat yung preaching lang o Sunday preaching lang. Kailangan pa rin natin ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lamang ng pastor, man din ng mga workers ng ating Panginoon, dahil yun ang utos ng Diyos sa kanyang iglesia, ang ipahayag ang salita ng Diyos sa kinapal. So, kaya nga sa 1 Timothy 5:17, kinote ko po dyan, ang pagpapahalaga na inutos ng Diyos sa mga mananampalataya o sa mga iglesia ng Diyos, kung paano pahalagahan, hindi lang para malaman kung ano ang significance o ganda o taas ng calling ng mga elders o ng mga preachers o ng mga pastor o mga tagapanguna ng iglesia, man din ay yung kanilang work o ministry, walang iba kundi pagpipreach, pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung meron tayong burden in this area, mag-preach, magturo, isang napakagandang desire yan. Galing yan sa Diyos. Somehow, hindi man ngayon, God will enable you na magawa ang bagay na ito. In my personal experience, testimony din to ng maraming naging mga pastor o preacher o teachers ng salita ng Diyos. Ayan yung mga pangunahing sign na pagpapalain ka ni Lord, gagamitin ka niya, i-empower ka niya, i-raise ka niya one day, gagamitin ka niya in that kind of ministry, in whatever ministry. Walang iba kundi yung i-impress ng Diyos sa iyong puso. Ang isang desire sa kalooban ng ating Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang may desire? Mag-preach, maging preacher, maging teacher ng salita ng Diyos. Ayan. Of course, ang hirap basahin minsan nun, kasi nasa puso yan. In my time, wala akong pinagsabihan talaga. Walang nakaalam. Even Bishop Jim, even my pastor sa matagal na panahon, nagtanong pa sa akin, Pastor Vic, meron ka bang calling magpastor? That was siguro na ako sa church. Baka nasa mga, hindi ba ng 10 years na ako sa church that time. Leader na ako. Pero, that desire o burden ay naramdaman ko, early years ng aking
membership sa CBC. Especially nung nakakapag-aral na ako ng Bible, nakakapag-training na ako, nagiging paunti-unti ay worker hanggang sa maging leader. Nasa puso ko yun. Inimpress ni Lord. Hindi ko ginusto, pero nararamdaman ko siya. Mararamdaman mo ang somehow kalooban o calling ng Diyos sa iyong buhay. Kung saan Kanya nais gamitin. Sabi ng 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. So sinabi dyan na ang mga tagapanguna ng iglesia ay worthy of double honor. And take note, sabi dyan, especially those whose work is preaching and teaching. So kung may desire tayo in this area, o ginagawa natin to, o kaya magawa natin to, time comes ang mag-preach, magturo sa salita ng Diyos, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa labas, sa buhay ng ibang tao, worthy of double honor. Are you with me? Kung nagagawa na natin to, we are worthy of double honor. Preaching and teaching. So lumalabas, ito yung pinaka mataas na gawain sa iglesia na ang naging modelo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Anong pangatlo na ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya narito sa lupa? Pangatlo, nagpagaling siya ng mga may sakit. By the way, meron ba sa atin dito, balikan ko lang yung number 2 na work ni Lord. Meron ba sa atin dito makakapagsabi na may desire ako, may burden ako na mag-preach, magturo ng salita ng Diyos? Siyempre, expected ko naman magiging humble kayo lahat. Walang aamin, Si Kagawad lang ang talagang malakas ang loob na umaamin dyan. Kanina lang, inalo ko to Kagawad, ano po yun? Papakiusap sana ako sa'yo, pwede ka ba mamaya, midweek? Na ano po? Mag-preach. Oo naman, pastor, pwede. Pero wag ngayon. Di ba? At least di ba? May burden, may desire. Hindi, joke lang. Alam ko namang tatanggihan mo ako. Sabi ko, may papakisuyo lang ako sa iyong gawin. So, ito ay hindi naman nakakahiya, aminin, sabihin. Pero, of course, kung kalooban ni Lord, mangyayari, di ba? Kasi marami naman din ako nakitang gano'n Talagang bukang bibig. Ako ay tinawag sa ganito. Ako ay tinawag magpastor. Ako ay tinawag na mag-preach. Sa banda-banda ron, semplang. Hindi mo na makita. Hindi naman talaga parang tinawag, kundi parang self-appointment o kaya ay siya lang ang may gusto. Kasi hindi nangyari. O if ever, baka kalooban ng Diyos, pero at the moment, nahinder. Kasi because of somehow, naging uncooperative sa responsibility and duty sa Panginoon. Kaya yung kalooban ng Diyos at the moment, pero sa banda-banda ron, pwedeng patuloy naman. Kasi walang makakapag-preempt ng kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa plano ng Diyos sa buhay mo, na hindi malalagutan ng hinayang tao, na hindi magaganap ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Lalo na ang pagliligtas ng kaluluwa. So, kung meron tayong desire, napakagandang desire nito. Ito ang mataas na calling ng Panginoon, ang pagtuturo at pagpipreach ng salita ng Diyos. Naalala ko lang si Aaron, di ba? O si Moses, di ba? Nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, hindi po ako marunong magsalita. Pero sabi niya, hindi. Pinili kita. So, sinusugo kita. So, to cut the story short, talaga naman naging successful si Moses na lingkod ng Panginoon. At binigyan pa nga siya, di ba, ng katuang sa gawain, si Aaron. So,
So, ibig sabihin, kapag pinili at tinawag tayo ng Panginoon sa isang ministeryo, trabaho, gawain ng ating Panginoon, lalo na ang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, the Lord will be with you. Amen? Ihahanda ka niya, magpahanda ka sa Kanya, tuturuan ka niya, magpaturo ka sa Panginoon, magpatrain ka sa Panginoon through His Word, and the Lord will provide. Ang pangatlo, ng gamot ang ating Panginoon Kristo sa verse 35 pa rin. Meaning, mga kapatid, nung narito sa lupa ang Panginoong Kristo, nasaksihan niya kung anong klase o iba't ibang uri ng karamdamang pisikal o klase ng buhay meron ng mga tao because of ills of life, meron ang mga tao. Nasaksihan niya, nakita niya. Kaya sa Kanya, ang mga karamdamang ito ay hindi naging parang katatakutan o kaya nakapandidiri, kundi ito ay ginamot pa nga ng ating Panginoon. Halimbawa, may ginamot ang Panginoon na may ketong. Diba? Siguro sa iba-iba yon. Teka, whoops, diyan ka lang, huwag kang lalapit. May nakakita na ba kayo ng doktor na manggagamot na napakaselan? Si Lord hindi po ganun. Ako may nakita ng ganun doktor eh. Naranasan ko pa nga siya. Sabi, ang pinagamot ko kasi ay during, siguro nung edad ako, mga edad 21, 22. So, matagal ng panahon din, matagal ng panahon din kwento to. Edad 20, ako po ay nagpa-dentista. Kasi napabayaan ng magulang ko ang aking dental. O ako mismo nagpabaya. Nagpa-dentista. Company dentist namin during that time. Libre yun kasi benepisyo ng mga empleyado yun. Binabayaran siya, pinapasweldo ng malaki para sa trabaho na yun. Dental check-up and treatment sa mga empleyado. Di upo. Tapos nung bubunutan na niya ako, sabi niya, dahan-dahan ka naman sa paghinga mo, naaamoy ko. Sabi ng doktor. Dentista yun. Sa isip-sip, kung pwede lang, tumayo na, lalayas na ako eh. Kasi ilan naman itong doktor na, kaya nga nagpapabunot, kaya nga nagpapaayos ng ngipin eh. May problema talaga eh, di ba? Ano naman ang amoy ng isang, di ba, ng ngipin, may mga sira, may mga, talagang. Meron pa nga na gusto ko pang i-partid sa kanya, hindi ko na pinatuloy, hinayaan ko na lang yung isa. Isa na lang, malis na. Napakaselan. Pero si Lord hindi po. Hindi siya nandiri. Hindi siya naging maselan. Halimbawa, yung may ketong, nakakahawa yan. Talagang nagnanaknak yan. Nilalayuan nga ng mga tao yan eh. Sinumpa sila eh. Bawal nga lapitan eh. At walang gamot. Pero niyayakap niya. Hinahawakan niya. I'm not saying gawin din natin, dahil nung pandemic, lahat tayo nag-ingat. Mahawa tayo ng mga virus, etc. Pero may panahong, talagang malalagay kasi sitwasyon na sa pagsunod mo kay Lord, pagtuturo mo, pangangaral mo, pwedeng ma-expose ka sa mga may sakit, inuubo, may influenza, may nakakahawang sakit. So, there will be time na talagang by faith, pray ka na lang na ingatan ka ni Lord, di ka mahawa at hindi ka magseselan, di ba? Just like the Lord. Kundi ang maipakita mo, maipadama mo sa kanila ay pagmamahal, hindi lang lakas ng loob sa kanilang sitwasyon, kundi malasakit, makatulong,
ay pag-pray sila, maturuan sila. At kung may alam ka, magamot mo sila. Di ba? Maturuan mo sila at mag-guide kung paano sila gagaling. Not just physically, more so spiritually. So po, magitan ng salita ng ating Panginoon, ipipreach natin, ituturo natin. So, si Lord, mga kapatid, ay naging healer ng every sicknesses. At ang kanyang ginawang ito ay taliwas sa aking kwento, sa mga ilang doktor na kahit pa hindi masela ng gagamot, pero wala yung totoong caring na mararamdaman mo. May mga doktor na hindi naman lahat, no? Mga doktor na talagang professional lang, commercialized lang. Pero may mga doktor din naman na in fairness, ramdam mo, hindi pangunahing after. Hindi sila after pangunahin sa kumita o sa pera mo, ibabayad mo. Kundi merong malasakit talaga. May caring, may pagmamahal. And the Lord ay kagaya nila. Na really caring ang ating Panginoon sa mga may sakit, sa mga nangangailangan ng pagbisita, ng kanyang presensya, ng kanyang tulong. At yun nga ang gustong-gusto talaga ni Lord, na ang mga tao makalapit sa Kanya, napagpala niya sila, at sa Kanyang pagpunta sa kanila para hindi lang mangaral, magturo, kundi magpagaling, may matanggap talaga silang mga pagpapala. Sa Revelation 3:20, sabi ng Panginoon, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Ang pangapat na work, ministry, activity, trabaho ng Panginoon nung siya narito sa lupa, He showed compassion. Nagpakita siya ng kahabagan sa mga tao. Isa yan sa napakarami at sobrang ganda na katangian ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagiging mahabagin. Tingnan nga natin ating mga katabi, mukhang mahabagin ba? O kung hindi natin mabanaagan, may karanasan ba tayo sa ating sarili o sa iba, sa mga kapatiran nandito o wala man, na masasabi natin, compassionate ang tao, mahabagin ang tao ito. Kasi nakita natin sa kanilang buhay, sa kanilang gawain, sa kanilang puso, na na-actualize ang katangian ito, na sila ay truly compassionate. Yan si Lord, mga kapatid. Alam natin kung paano nagpakita ng grabing compassion ng Panginoong Jesucristo o ang Diyos. Dahil, di ba, ang tao, from Adam, di ba, nahulog sa kasalanan. Naagaw ni Satan ang dominion kay Adam sa buong mundo na ipinamahala ng Diyos kay Eva at Adan. And yun ang simula na ang lahat ng tao ay nag-plunge sa kasalanan. At hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili, spiritually speaking. Ang lahat ng tao ay nagkasala, hindi nakabot sa sinugo ng Ama, di ba? Willingly, nag-agree sila ng triune God na especially si Jesus Christ to the Father na iligtas ang mankind. May bahagi ng kanilang plano, eternity past, na sila ay pipili at magliligtas ng tao, ng kaluluwa. Yan. Kaya nga, kung ikaw ay
kung ikaw ay infralapsarianist, o di alam mo na nung pumili ang Diyos ng kanyang ililigtas, it was after the fall. After magkasala si Adan, diba? May ginawa ang Diyos, may tinrabaho ang Diyos. Si Kristo mismo, inalay niyang buhay sa krus para iligtas ang makasalanan. That is compassion, mga kapatid. Sa tao na nahulog sa pagkakasala. Sa panahon ni Noah, pinakita rin ng Diyos ang kanyang compassion dahil lahat ng tao, lahat pati hayop, halaman, puno, lahat ng may buhay, pinuksan ng Panginoon. Nagtira lang siya ng 8. Si Noah at ang kanyang 7 mahal sa buhay. Dagdag natin yung mga hayop, no, na isakay sa arka. Pero lahat ng may buhay sa buong mundo, pinatay ng Diyos, pinuksan ng Diyos pamagitan ng tubig. Tanong, pati ba yung mga isda namatay? Mukhang hindi. Kasi tubig no? Mabubuhay sa tubig. Yes, lahat Sinabi lahat ng uri ng hayop ay isinakay sa arka. Pati nga raw dinosaur sinakay. Alam mo naman, maraming mga maraming mga theory, mga parang nagiging commentary, kaisipan, theology ng iba. Pero of course, when we know the principles of the Bible, pag ang Biblia tahimik, dapat tahimik din tayo. Pag maingay, explicit ang sabi, we should believe, obey, and adhere. Okay. I just do not know kung may dinosaur na ba nun. Di ba? Ang lalaki nun. Paano kaya magkakasya naman sa arka yun? Kung dinosaur yun, lalaki nun. Alam natin ang sukat ng Noah's Ark. Kung mas malaki doon ang dinosaur, siguro baka BB na dinosaur, BB dinosaur, pwede siguro. So, wala naman tayo makitang word for word, dinosaur. Di, huwag na natin pagtalunan yun. Pero yung tanong, namatay ba ang mga lamang dagat, lamang tubig? Isda, specifically. Tubig yan. Naisip nyo na ba yun? Sumunod sa arka. Pero, of course, parang imposible, mamatay yung mga lamang dagat. Tubig yan Nabubuhay sila dyan Tapos, yung pwede nilang makain ay nandyan sa dagat. Kahit na grabe yung alon at nandyan yung mga lumot, nandyan yung mga puno, nandyan yung patay na kung ano-ano. Pwede nilang makain yan Mabubuhay sila, di ba? Kung isip lang natin. Pero, the Bible said, lahat ng may buhay sa buong mundo, pupuksain ko, God said. Papatayin ko. So, ano ibig sabihin? May natira bang isda? Pwede patay. Siguro, may dalang tilapia tsaka hito, mga liwalo, mga gurame. Dala siguro si Noah doon sa loob. Diba? Pero, going back, yung compassion ng Panginoon. Ang isa sa mga grabing katangian ni Lord, naging trabaho niya nung siya'y narito sa lupa. Yan. Grabe. May naalala lang ako ngayon. Hindi ko na lang babanggitin sa inyo kung sino. Pandemic time. Talagang, di ba? Baka isa kayo doon sa mga hindi natakot na lumabas pa rin, magsimba pa rin, magministeryo pa rin, magmission pa rin, mamalengke. Even tumabi o talagang di ba? Magmalasakit sa isang tao, alam mo, positive. That's compassion. Kahit tayo nakitang ganon, mga kapatid. Hindi lang sa mahal sa buhay. Itinaya ang sariling kalusugan, buhay,
dahil sa kahabagan. Compassion. Ayan. Question, are we compassionate when we see crowds, the poor people, needy people, helpless people? Si Lord kasi ganon. Kapag nakikita niya mga tao kung saan siya nagpupunta, papalipat-lipat, nagtuturo, nagpipreach, nagpapagaling, naaawa siya sa kanila. Siya ay nahahabag sa kanila. Kasi alam niya ang kanilang kalagayan. Yung kahirapan nila, mga pangangailangan nila, sakit nila, yung tulong na kailangan nila. Kung may nakita ba tayo ng mga taong mga parang namamalimos, di ba, hindi maiwasan, sasagi sa isip natin, sindikato to, baka scam to, racket to. Pero ibang level yung naawa tayo sa kanila. Even if alam natin na pwedeng sila ay part ng syndicate, scam lang yan, namemera lang yan. Pero dahil sa ginagawa nila na yun, still naawa tayo kasi nga sila ay nagkakasala, sila ay lost, sila ay walang Kristo sa puso. If genuine ang kanila pong paghingi ng tulong, di ba? Kung meron tayong compassion, yan ay katangian ng ating Panginoon na napakaganda na tayo ay maawain, mahabagin. If ever ba na may makita kayong pastor sumali sa pa-contest sa TV, napanood nyo halimbawa ako doon. Sa isang pa-contest, pastor, para manalo. Kasi may need di ba? Nakita na kasi ako niya ng araw mga lingkod ng Diyos, mga tao na talagang nagsisumigasig na kumita ng pera, ano gagawin. So, instead of judging those kind of people, ako personally, nung araw, yun din ang aking tingin na mga pastor dapat hindi mag-uwi, hindi nag-negosyo, hindi nagtatrabaho, hindi titinda ng full time dapat, focus lang sa spirit. So isang banda titignan ko if yun ang at the moment kalooban ng Diyos sa kanila, from full time naging part time o kaya part time pa lang ngayon, vocational at sa full time dahil may trabaho ng professional. We know the case. We do not know kung anong kalooban ng Diyos. So, might as well, yung habang unawain yung kanilang kalagayan, pagmalasakitan, maging compassionate sa kanila ay napakaganda. Yung mga taong dahil sa kahirapan ba, nakikita natin nagsusugal, pumipila sa lotohan, awa ba kayo sa kanila? Nagagalit. Kasi nagkakasa. Lalo na pag Kristiyano, yung nakapila. Worker ni Pastor Lito. Diba? Tama ba tayo? O nagagalit tayo? Pwede na. Diba? Hindi natin ikatuwa talaga yun kasi sugal yun. Lalo na sa mga Kristiyano. Pero to think of it na because of need na nakakaganon sila. Para tayo halip na ma-turn off sa kanila, ilayo ang sarili sa kanila, habang tayo, maawa talaga. Dito ba? O kaya may gawin tayo na makakatulong para sa kanilang mga pangangailangan. Wala tayong may tulong, may bigay, anuman, pwede namang pag-pray, pwedeng i-counsel, pwedeng paalalahanan, pwedeng pagmalasakitan. Di ba? Hilahin natin sila sa mabuting kalooban ng Diyos, mga gawain ng ating Panginoon. Panglima na work ng ating Panginoon, He identified or sympathized with their case or status. In verse 36, makikita natin na nakita ni Lord yung mga tao,
Nagkaroon siya ng compassion sa kanila. Bakit? Kasi nakita niya hindi lang ang mga kaitsurahan nila, kundi meron siyang kabatiran sa ginagawa sa mga taong yon. And most of all, as God na all-knowing, alam niya talaga yung heart, pinagdadaanan, situation ng mga tao na sila ay neglected, pinabayaan o napabayaan o sadyang pinababayaan ng kanilang mga leaders, religious leaders, political leaders, even family leaders nila. Sa loob ng tahanan nila, may mga nagiging kapabayaan sa bawat isa sa kanila. They were neglected souls, especially spiritually. Alam ng Panginoon. Sabi nga diya, like sheep without shepherd. Parang kagaya ng mga tupa na walang pastol. Ganyan naman ang tao, di ba? Yung wala kay Kristo. Oo, kahit elect, pero since hindi pa siya nakakakilala kay Lord, tupa yan na wala pang pastol. Amen? So sa ating panahon, ganyan din. Di ba? Para tayo mga tupa na nangangailangan ng shepherd. Hindi lamang politically, more so spiritually. Ano ang kalagayan ng mga tupa na walang shepherd, neglected people, neglected souls? They were harassed. Yun ang sabi ni Lord sa ating passage. Helpless. Yun ang sabi ni Lord sa ating passage. At yun ang nakita ng Diyos sa kanila. Why? They were neglected. So, ang isang sheep na neglected, pinabayaan, dangerous situation yan, di ba? Kasi walang magmamalasakit na pastol, walang magsusuga, walang magbabalik sa kural. Lalo na kapag may mabangis na lobo, asong gubat, tulisan na pwedeng sumila o magnakaw sa hayop, walang pastol na pwedeng magmalasakit. So, ganun ang mga tao sa panahon ng Panginoon Jesucristo. In our time, it's the same. Maraming tao, parang mga tupa na walang pastol. Because unbeliever, sa sanlibutan, hindi nakakakilala pa sa ating Panginoon. Mga tao na kahit hindi sa area ng spiritual, kundi sa pamamahala ng mga leader ng pamilya, lalo na ng bansa, parang sheep na walang shepherd. Alam nyo, yan ang isa sa mga trabaho ng dyablo sa buhay ng tao, na siya ay maging parang tupa na walang pastol. O kaya, yung mga tupa, mga taong may pastol o leader, matanggalan ng dyablo ng pastol. Kaya thankful ako na marami ang nagpe-pray sa akin, may nagpe-pray sa akin, sa mga pastors, sa mga leaders. Kasi, covering yon ng Diyos, ng mga believers sa mga leader. Tingnan nyo ngayon katabi nyo, mula bang pinagpe-pray ng katabi nyo si Pastor P? Diba? Kasi, napaka-importante, diba, ng ama sa isang tahanan para maging matatag, para hindi mawasak. Napaka-importante sa isang bansa na righteous yung leader, presidente o hari para ang bansa ay maging matatag at hindi mawasak o maging masak. Diba? Sa simbahan, ganun din. It's so important na magkaroon o manatili ang pastol ng mga tupa ng Panginoon. Kasi yun ang sabi ng Scripture, strike the shepherd and the sheep will stop. Diba? Sa pamilya, pagka bumagsak yung father ni pamilya, apektado hindi lang yung wife, pati mga anak, kabuhayan, imahe, ang dami. Sa bansa, ganun din. Pag ang presidente naging corrupt, apektado ang buong bansa. Kung magiging mahina ang presidente, apektado ang mga mamamayan, ang pagpunta. So, sa simbahan ng Panginoon is the same. Kapag ang humina, bumagsak, compromise, backslide, nawala yung
leader, yung shepherd, yung pastor, ay apektado. Magsasara talaga ang church. Alam natin yan because we know na marami na ang nakaranas ng ganito. Kaya nga, ang Panginoong Jesus ay masasabi natin na nakaka-identify siya sa mga tao. So, yan ang maganda na makita natin sa Panginoon na ang Panginoon ay mayroong sympathy sa atin. Kung may sympathy ang Diyos sa mga tao during His time, nandito siya, helpless, neglected, walang shepherd, poor, may mga karana, etc., unbeliever, nasa sanlibutan, masama ang pinagagawa, kung may compassion siya doon, kung nakaka-identify siya doon, nakaka-sympathize, how much more sa'yo? Anak ka ng Diyos. Believer ka na ng Panginoon. Lingkod ka pa ng Panginoon. So, napakagandang maisip yun. Sa mga panahon lalo na kapag tayo po ay naawa sa ating sarili, self-pity, parang meron tayong mga hinahanap na wala pa hanggang ngayon, meron ng iba, tapos mabalikan natin ang katotohanan ito. Ang Panginoon nakaka-identify. Malawaan niya tayo, alam niya ang ating pinagkakanan. Ating mga kapitbahay, alam din ang ating ating limitasyon, alam niya ang ating at siya ay andyan, hindi para tayo ay sumpa. Hindi siya ay so, dito na po kayang tapusin. So, in summary, mga kapatid, magandang makita natin na ang Panginoong Kristo, maraming magagandang ginawa nung siya narito sa Diyos. Marami siyang mga naging ministeryo na worth it na atin kung hindi lang maalala ngayon, kundi magaya, na emulate. Pagtuturo salita ng Diyos, pag-preach, yung makatulong tayo sa mga tao na may sakit, kahirapan, may pangangailangan, na hindi magandang ginagawa sa buhay because of sin, because of pagiging separated sa Panginoon. So meron po tayo pwedeng hindi lang gayahin, kundi magawa at maitulong sa mga tao. Hindi lang sa ating mga pamilya, loved ones, sa mga kapatiran, sa relative na ating mga kapatiran, kundi sa maraming tao around us na parang sheep na walang shepherd, merong spiritual bankruptcy, at tayo po ay pwedeng magamit ng ating Panginoon sa kanilang mga life. At yun ay kung willing tayo. Kayahin si Lord, maging kagaya ni Lord, hindi lang sa four corner ng simbahan ng ating tahanan, kakilala, kamag-anak, kundi sa buhay natin. Makapag-share ng gospel, makapag-preach, makapagturo, makapag-mission, makapag-ministeryo, di ba? Magamit tayo ng Panginoon sa kanila. Especially na sa pagtuturo ng salita ng Diyos, pag-preach ng salita ng Diyos. Can we say amen? Uy, nag-amen. Tingnan mo nga yung katabi mo nag-amen. Kung lumabas sa ilong ba o ano yung amen na yun. Okay. I hope so. Our church is praying na talagang hindi lang tayo na mga worker o leader, kundi lahat, harinawa, ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Pagturo, pag-preach tayo ng salita ng Diyos, nakapagligtas ng kaluluwa, isang ministeryo o work ng Panginoon na extended sa atin, pinagkakatiwaan ng Diyos sa kanyang mga anak para magawa din, walang iba kundi ang pangunahin ay ang pagtuturo at pag-preach ng salita ng Diyos.
Sabihin sa katabi mo, congrats. Di ba? Kung may desire ka, mag-preach, magturo ng salita ng Diyos. Sa kakayanan, kalakasan, kapamaraan ng ibibigay ng Diyos sa iyo. Ayan. Are you with me? Okay? Okay. High calling, at ito ang pinakamataas na layunin ng Diyos sa ating buhay. Magamit niya tayo na mensahero, preacher, teacher, representative, spokesperson niya sa buhay ng iba. Can we say amen? May God bless us. That's all for today. So, dako tayo sa ating pananalangin, mga kapatid. Okay? Bukod sa meron tayong slide sa ating mga prayer item,